Ang daming tao ngayon, hindi kulang sa opportunity. Sa totoo lang, sobra-sobra pa nga. At ironically, yan mismo ang dahilan kung bakit wala silang napupuntahan. Hindi ka stuck dahil mahina ka. Hindi dahil tamad ka. Stuck ka kasi sabog ang focus mo. Every day, may bagong idea, may bagong diskarte, may bagong eto na yung sagot. Scroll ka lang, may bagong negosyo, bagong routine, bagong system, bagong shortcut. Lahat promising. Lahat may proof. Lahat parang pwedeng gumana. So, sinusubukan mo lahat. Konti dito, konti doon. Pero walang tumatagal. Ang problema, hindi mo napapansin ang cost kasi busy ka, pagod ka, mukhang productive ka. Pero ang kapalit, walang depth. Marami kang sinisimulan pero kakaunti ang tinatapos. Marami kang alam pero konti ang talagang bumagana. At slowly, nawawala ang tiwala mo sa sarili mo kahit hindi ka naman talaga mahina. Options feel like freedom. Pero kapag sobra-sobra ang options, hindi freedom ang resulta. Anxiety ang resulta. Araw-araw, may bagong decision, may bagong comparison, may bagong baka malito. So, imbes na gumaling ka sa isa, palipat-lipat ka at walang naiiwan ng sapat na tagal para mag-compound. Focus is not restriction. Focus is subtraction. It's saying, hindi ko muna gagalawin yan. Hindi ko muna kailangan yan. Hindi pa ngayon. Focus is choosing one direction and staying there kahit boring na, kahit walang bagong excitement, kahit walang validation. Kung mapapansin mo, hindi gagana ang leverage kung sabog ang focus mo. Hindi gagana ang simplicity kung araw-araw may bagong priority. Focus ang glue na nagdudugtong sa lahat. Kapag may focus ka, mas malinaw ang desisyon. Mas konti ang sayang na effort, mas mabilis mag-compound ang ginagawa mo. At doon nagsisimula ang totoong freedom. Most people don't fail because they chose the wrong thing. They fail because they didn't stay long enough for the right thing to pay them back. Focus is boring, walang applause, walang highlight reel, pero tahimik siyang nagtatrabaho habang tulog ang ego mo. Kung pakiramdam mo ang dami mong alam pero konti ang resulta, baka hindi mo kailangan ng bagong idea. Baka kailangan mo lang manatili. At yan ang advantage na hindi kayang kopyahin ng karamihan.